chance to be well known dahil sa kanilang mga fiery kag mga hardcore comments noon sa mga public officials natin. And the preacher right now is trying to pretend that he is a threat to the Senate. You are not a threat. Uy, kagago. Gago, Erwin Tulfo, Bilatsing Iloy nga senador nga pala itot! Pedopilya! Pedopilya ka 16 lang palang yun di puta nga si Vanessa Era. Ikaw ambisyosa kang kwan ka. Kaplog. Alpot ka na discover sa kanusang modeling, ano nga modeling. Nag-aaral ka pa lang noon, nag-part-time kasi Pegasus. Doon ka nakita sang alpot nga si Erwin nga pala itot man nga gago nga senador. Why am I making him as my content? Why is my content for several days? Because he is somebody who could not be trusted. He've been a fraudster, dalawa sila ni Rapi Tulfo, mga ambisyoso. Ang Bilatsing Iloy ko ng kanilang kapatid pa nga si Ben Bitag. Sila daw ay mga putok sa buho. Hindi pala na sila good nga magkakapatid. Sila ni, tawag niya kay Mon Tulfo, gurang. Hello, Daddy Ben. How are you, Dad? Dagdagan ang stars ko. So ngayon, ito na. Bakit grabe ang pagnanakaw ng magkapatid na mga Tulfo sa kaba ng bayan? Bakit sila nakakuha at tumanggap sila ng mga halos 150 million to 200 million? Bakit ang mga bagels ng kirida ni Erwin nga si Vanessa Era na ang anak nag-aaral sa Lasal, 230,000 ang kanyang tuition kada taon? Sa sahod mo bilang senador, paano mo napapalamon ang ganito karaming Bilatsing Iloy nga pamilya? Ipakita ko talaga bakit pera namin ang ginagastos mo dito eh. Sa kamay ng Diyos ka na naman kumuha ng franchise mo. Sang Kenny Rogers kaging pangalan mo lang sa kaplog nga si Vanessa Proud Kabet. Ito talagang hindi ko maubos maisip ni sa mga yudi puta nga kwan. Sandali lang ang microphone ko bala kasi. Ang busis ko. Para hindi ko masyadong magsigaw. Wait. Proud Kabet ang yudi puta. Yan ang ginapasikat mo. Ha, Vanessa? Alam na nila ha, nga may mga asawa ni ang mga lalaking ito, ang mga Bilatsing Iloy. Ayun lo. Bakit nawala dito ang ano man? Ito talagang mga babae, alam na nila ha, nga may mga asawa. Ang mga ginakabitan sa mga Bilatsing Iloy, pero kabit ng kabit pa rin sila dahil sa pera. Sa kay Rosalinda Jan Era, nga nanay, sang alpot nga si Vanessa, hindi ta na kaya pagbigyan ngayon sa mga secret, I have a secret na i-conceal ko pa. Ang pangalan mo hindi, sasabihin ko na. Buong pamilya mo nga taga Bicol, dito ngayon makikita nila sa tariray ang kanilang pagmumuka. Bakit? Pera namin yan eh. Pera namin ng taong bayan ang ginapalamon ka ginapahambog sa inyo sa Bilatsing Iloy nga pedopilya nga gago mo nga kirido. Kawawa sa mga asawa no. Ang asawa, may si Rosalina, pagigali na Rizalina Aquino. Akala ko si Karen Padilla lang, si Karen Padilla pala. Si Karen Padilla pala muna, tapos naghiwalay. Tapos may si Rosalina Aquino. Grabe ka patay gutom ning maliit titi, ning 2.7 inches man. 2.7 inches daw ang titi ni Erwin eh. Totoo naman yan. Sinungaling ka na sa Amerikang diputa ka, hanggang sa Pilipinas, dinala mo pagkasinungaling mo. Hayop ka. Ikaw na yung magtulog ang Bilatsing Iloy mo kasunya nga patulugon mo kuya nga gaga ka. Ang pastar si muna, huwag nyo na lang bala ako emerald green log dot bala. Mga you look so fresh chururot. That is not my love language. My love language is stars and cash. You know what I mean? Sino ang ate nila? I don't know. Wala kong alam sa mga dyan. Oo, nakita ko to, Camille Pra. Nakita ko sa Reddit, may nag-send sa akin ng link.
Unli cocaine, ginapagano nila ang mga babae. Para kahit anong kantutan, hindi agad-agad mapagod. Ganito sila nag-abuse sila ng women. So dapat I am calling all the Gabriela Silang of the Philippines. You have to investigate this because this is a form of human trafficking. Hello, Mike Tess. A form of human trafficking. Sandali lang guys, kasi ang stand ko, bago kasi ang aking my table is new. So, wala ako sang stand. Si Rafi, 8 din ang asawa, 10 bilat sing iloy. Bilat sing iloy ka mga palaitot. Hello, Trisha Idison, how are you, friendship? Hi. Mamay ko gani. Kay masakit ng Hello, Mami Mayoni, Mir Butay, how are you? The billionaire of Ilocos. Lawak Ilocos, Mami. You know what to do. Ang ayan ko sa aking hair, me. Ang bagay sa akin, me, wala ako nagamay. Actually, awakan ko lang ang mic ko. Parang nagka-caucus. Practice ito, caucus, para sa the election. Kasi me, ang stand ko, hindi ko malagay sa aking table because it's new. Bibili pa ako ng maliit na table na para makonect ko doon ang aking mic. So maganito na ako para nag-singing contest. Anyway, so, here we go. Isabella Alweta, CDO reseller ng Oasis of Beauty by Iloy Bugris. Mag-message kayo sa kanya. Isabel at Alweta. Diyan kayo bumili ng pampabango ng inyong mga pikpik. Pabango ng mga katawan nyo, parang mga asawa nyo, hindi mga bet. Mami Mayoni, baka naman, charito. Pastarinyo ko. Toto Mendoza, thank you. Dali lang, ma-check ko muna dito sa mga marites. Wait. Ang tanda mo ng bilat sing iloy ka. Ini man ang alpot nga kwanong, ang alpot nga nanay. Masi Rosalinda. Bukuhon ko kamuya, bukuhon ko kayong lahat. Dahil namimiyasa kayo, at pati kayo mga bilat sing iloy nyo, binipisyari kayo ng pera ng bayan. Bakit hindi ko kayo isa-shoutout dito? Yuta nyo eh. Dapat lahat na nakikinabang ng pera ng Pilipinas, i-shout out at pakita ang pagmumukha sa mga bilat sing iloy. Putang ina nyo. Tapos ngayon nagalidir-lidiran, dumapatay si Erwin Sylvester. Nga pike ang identity sa Amerika. Ginabarakade niya, ginastapya lahat. Ginagawa sa mga putang ina nga hindi matuloy ang Blue Ribbon Committee. Why? You di puta pala nga datong ang nakuha sa mga hayop. Paano naman hindi sila magnakaw bilat sing iloy? Isa ka batalyon ang pinapalamo ni Erwin. Pakita ko sa inyo, Glory Lynn, i-post ko dito. I don't know kung nadala na nila kasi ang isa ko taga California, hindi ko alam kung umuwi na from Pilipinas to America. Pero may incoming dyan sa Chicago sa mga natin, sa Bon. Okay, just a second. Sandali. Share the live, share ang stars muna. Dagdagan mo na ang stars. Hindi ko yan magdiputa, magpadayon kung wala ko yung stars. Pa-stars muna kayo dyan. Ano yung chika? Yung diman? Si Jocelyn can't react because there's someone who has a first wife. Sandali. Si Jocelyn hindi sa kay kabit man sa may nauna sa kanya. Si Karen, ang kasama ni Erwin sa ABS-CBN reporter. Kaluluoy, wala na sila. Tapos may si Rizalina Pagid. Tapos, sino pag ito ay doon? Si Jocelyn pala, yung kay Rafi Turbo, confuse ko. Nag-confuse ko sa mga putay, sa mga patay-huya ni nga magkapatid. So itong si Jocelyn, alpotology man kasi
Inagaw lang ni Jocelyn si Tang. Ang papangit gid ng mga anak niyo sa totoo lang. Ang mga iyo diputan, yung mga anak, lalong-lalo na ang anak mo nga dumay tumor ang suso. Rapi, kalaway-laway sang itsura. Kaya pala ng lang babae din ang asawa mo, higo pa gwapa, Maricel. Kaya ang itsura mo, bingit ka man nga tutoy. Dugaan mo ka ano ka piranha ka. Huwag ka masyadong magparituke. Ang kailangan mo pangadian ka sa rosaryo. Orasyon ng kalatin, hindi na madala sa mga kadamol-damol mo bibig. Hindi na madala sa pabibig mo nga mga kung ano-ano dapat sa head transplant. Ang pangit, pabilat sing iloy sang shape sa katawan, ang ama mo bilat sing iloy kakawatan. Tapos tanggap na tanggap nyo ang kirida ni Uncle nyo Erwin. What does it make you? Immoral! Kung ano kang pangit sa itsura mo, ano na yung itsura, yaman, bilat sing iloy. Dahil huwag mong i-focus ang kamera sa'yo, nakakatakot doon kung during ka. Itsura mo daw sinan, danan. Kukwilyuhan niya daw si Kwan, kukwilyuhan niyo, tamo, arayo, pakyo, kwilyuhan mo sino? Si Cayetano? Mapasugot si Cayetano, makwilyuhan mo? Sino ka? Itong pinapalamon, so, sa patayuyaw, sa dalilang. Ganito kadami, so this is the history. Ining alpot nga si Vanessa Ayrani, taga Cavite na siya. Ang tatay niya, A.B. Seaman. Yung ordinary seaman lang nablang kapaniltig sa mga salsalon. Noong siya ay ginakantot na ni Erwin nga gago, 2013, she was only 16 years old. Kapa-enroll lang niya sa Far Eastern, hindi niya nagtapos ng pag-aaral kasi nga, I don't know kung tinapos niya, kung nag-graduate siya, I don't know, basta 16 years old lang siya. Ang kanilang trabahante noon, isa sa, I don't know, trabahante, maybe I can call it, isa sa kanilang mga utusan. Kinuha ng mga utusan ni Rafi kasi palipat-lipat ni tama si Rafi, si Erwin, gali. Gapalipat-lipat ni sa sang apartment, ini ang alpot ni si Vanessa. Ito ang nangyayari kung ikaw ay isa kapukpok, kahit pa sa'yo umuwi ngayon si Erwin. Ang mga kabit, hindi nilirespeto. Ang mga kabit na parehas mo dapat ginalansang sa cross. You are a fucking home wrecker. So, noong 2013, 14, 15, 16, 17, habang lumalaki ng anak niya, ginalibot ni Sas ang original nga asawa nga si Rizalina Aquino. Grabe, nagabaylo-baylo ni sa balay. Sandali, ito may screenshot ko. Gasaylo-saylo sa balay kasi ginahunting sa ni Rizalina. Ikaw man nga gaga, ka man nga Rizalina, ako sa roon mong gago nga si Erwin. Adultery ka kung concubinage, bawiin mo, ipakita mo sa kanya nga hindi ka isang basahan. Ano na pabayad ka lang? Dapat pagkuha mo sa kwarta bilang singloy, ginakusar mo sa dayon. Nagapanamit ang bigaon nga si Vanessa bilang singiloy Hermes, Chanel, Dior, Gucci. Nakabutas mang yung diputa nga hunter nga malahalon. Kung saan-saan yung diputa, when in Singapore, when in Korea, when in Japan, when in Chororot, grabe ginalibot siya ang buong mundo. Ikaw, saan ka nagalibot yung diputa sa galaxy? Wala sang iba nga dapat dito i-blame, kundi ang gago nga si Erwin. Kaya pala left and right ang pagnanakaw niya. Dahil grabe ang ginapalamon sa diputa maliban. Sa pamilya ni Vanessa nga mga sulsul bugaw ang iloy. Nga si Rosalie era kag ang tatay din nga bugaw. Ang buong pamilya sa Bicol yung diputa ginapadakda lidyas lechon. Sa pera ng bayan. Sandali lang. Oo. Ginabandonar na ni Rafi din ang kanyang anak. Grabe ka nung advice ka. Tungkol sa pakikiapid bilat sing iloy, numero 1 ka kagago. Numero 1 ka 5 months nga buntis si Julian na kanyang original nga asawa, niligawan mo si Sitang. Mas may itsura na lang si Julian kaysa kay Sitang. Tingnan mo bala ang produkto nyo ni Sitang, magaganda. Ang produkto mo kay Sitang mo, si Rapi-Rapi mo nga maawat nga 1.1 billion din. Ang bilat sing iloy nga flood control, why man flood sa Quezon City? Ang itsura sa mga anak mo kay Sitang bilat sing iloy mga bulldog. Iyota.
Kadabi, gusto mong kuhan mo. Ito. Okay, ito unahin natin. Ayan. Kaso may mga bata. Sandali. Siyempre, ayaw ko naman damayin ang mga bata. Putang ina nyo. Ang pera namin ang ginagasto sa mga bilatsing Iloy. Nag-deactivate na nga ang kabit ni Rapi nga si Lisel. Gin-deactivate, tinakuha ko. Kahit mag-deactivate ko, uy, pokpok, Lisel, pokpok. Nga kabit ni Rapi Tulfo, nga bigaon nga may anak nga si Chelsea. Kahit mag-deactivate ang bilatsing Iloy mo, isa na dito, kato nila, nga photo album ang nakuha ko gaga. Tapos pahambog pa sa post-post pa sa tatawagin niya ko baboy, ay huy! Kasado ako! Pinakasalan ako ng 2 lalaki. Ang aking putay, ang 4 kong mga anak, isa lang ang ama. Isa ang apelido, ikaw, si Chelsea mo. Ang tamod ni Rapi Tulfo, ang donor. Ang pangalawa mong anak, lalaki. Iba na naman nga lalaki, ang donor nga si Milya. Kung meron sa ating dalawa, huy, Lisel, bigaon nga kaplog, tarak-tarak. Ikaw ang baboy. Mumurahin ang pokpok, ang pekpek mo. Binili ka sang gago nga senador, sang gago nga radio announcer nga si Rapi Tulfo, doon bilatsing Iloy sa Kraukiyan nga ang pangalan classmate. Pinakagunggong nga sikat nga radio announcer si Rapi Tulfo. Ngayon ipatulfo mo ko! I-picture mo ko dyan! Sa wanted sa radyo mo, Rafi. Binili ang putay mo sang gago naming senador. Nga ginaidulay sa mga Pinoy. Mga OFW tiningala. Yun di puta ay akala sang lahat. Tumutulong bilatsing Iloy para umunlad. Hindi tayo maapi-api. Yung pala, hindi natin na-realize na ang kaniyang stasyon pala gapadami na sa gapadami views tapos nagapakasasa ang iudi putay sa mga views tapos ginapalamon sa mga alputology. Kung meron sa ating baboy, ikaw yun, malaki lang ang tiyan ko. Kasi 4 ang pinanganak kung di puta kakag mahilig ko lumamon. Pero hindi niririntangan ang putay ko sa iba-ibang tamod. Ikaw, bago ka gingarahe kag binuntis sang gagong senador, ilang turos tamod similya ang linunok mo. Ang mga linunok mo mga similya, ang bilatsing Iloy ka, mga tambay, tricycle driver, bus driver, mga pipitsugil nga kahit saan nga mga putwok, ginapatuwad ka ginaiyot, pero dahil gago, si Rafi nga bilatsing Iloy, nabuhay pa naman si Jocelyn nga sisitang, pinatulan ka sang iyo di puta nga manyak. Nga saan ka pinulot ni Rapi Tulfo, di puta ka? Sa Philippine Airlines nga stewardess? Saan ka pinulot? Ano ka? Dealer ka sangkal sa kasino? Pinulot ka sa Kraukiyan na pangalan classmate sa Cebu? Binugaw ka sa mga nanay kag tatay mo. Hoy, Lisel, tarak-tarak. Ambisyosa ka ang anak mo. Bakit? The fruit is not going to fall from the tree. The apple is not going to fall far from the tree most likely. Dahil pukpok ka, the DNA and the blood that runs through her veins is yours. Akala mo ang anak mo madoktora. Bantayan mong mabuti yan, Rap. Baka pagka 19 years old, may bumulket sa putay sang anak mo. Malulo ka na. Bilatsing Iloy ka mo nga mga magnanakaw. Ito ang bugaw na pamilya sang alpot no si Lisel. Maya-maya lang si Juan, si Vanessa del Valle. Sandali. Saan ba dito ang bugaw mo nga ginikanan? Mapos-pos ka pa? Baboy ko kano ko'y day. Ang nagasup-sup sang aking utong green eyes nga taga-Canada. 11 inches. Ako lang ang mahal. Wala ko yung kakompetensya. Ang similya kag ang titik sang asawa ko exclusive sa aking putay. Ikaw, pagpasok sang titik nga maliit ni Rabi nga 3.7 inches,
Pagkatapos niya doon sang padjakol sa iba't ibang mga alpot kag patsupa. Pagkatapos siya kanton kung sino-sino ginapasok ko sa putay mo madumi. Ang titik nga gapasok sa akin exclusive. Sa'yo, iba-iba ang kuiba nga ginapasukan. Huy, kaplog, babaeng mababang lipad. Palitan mong pangalan mo Magdalena. Huy, gaga. Di na ning mga nanay, mga bilat sing iloy di. Sandali. Pa-stars ka mo da, ara na naman ang stars bilat sing iloy. Banati, loy, yuta. Huwag mga mga pa-stars, di kayo piso-piso. Yot. Pa-stars muna kayo bala, para ma-inspired man ta. Tawa kayo nga tawa, bilat sing iloy, pagkatapos wala mo kayo binibigay. Ariyo ang nanay mo kag tatay mo nga bugaw, Lisel tarak-tarak yan. Bugaw mong nanay, hinayaan ka nga mangalpot. Hinayaan kang bilat sing iloy mo nga mangalpot sa classmate karaoke. Welcome to the family, panggago naming senador. Ayan. Ebidensya. Welcome to the family na kauran ang iloy. I don't know kung ito ba ay totoo nga Hermes or whatever. Ayan, welcome to the family na lampingasan mo nga nanay nga bugaw. Huwag ka magtawag-tawag sa aking baboy-baboy bilat sing iloy mo. Ay, dito ako ngayon niya sa Singapore, sabi sa ngalpot. Manunood ako F4, proud ka back here. Bilat sing iloy ang may day niya. Akala mo lang may report sa akin. May post siya, nasa Singapore daw siya ginastusan sa ni Rafi. Pera ng taong bayan galing sa ating taxpayers money. Andoon to siya magkanong ticket sa F4 sa Singapore, proud siya. Ay, ako ngayon ay nito manood ng F4, sabi sang alpot. Ang nanay mong matanda nga follow the light, ang bugaw mo. Alam na nila nga may asawa. Si Jocelyn hindi man makakuha, makamove man si Sitang. Kasi paano kagid man talaga makamove kay meron sang original. May mas original pa nga si Julien. Ngagit abandonar man. My point is, we should not trust these people. We should not trust that they need to be expelled from the Senate. Because all they do is steal and steal in order for them to provide this lavish life to their fucking mistresses and fucking bastards. Ang mga anak sa mga yudiputa, sa mga exclusive schools nag-aaral. Wala labot sa kabitsina, yan si Lisel nga kaplog. May mga kabitsina, pagkit sila sa kwan. May mga kabitsina, pagkit ang mga yudiputa nila sa mga Palawan. My best friend ni si Lisel, nga ex-man, sang kapatid mo nga si Erwin Sylvester Stallone. Are, sadali. Akala mo kung sino nga mga diplomat, kag mga stateman, mga palaitot, mga palakantot, uhaw sa putay. Ako yung wala ko yung natatakot sa inyo, patay kung patay ka, ano? Ang stars you die. Amo lang ni isa kabata o ang si Lisel. Mga 17 lang din ni siya. Mga 17 lang din ni siya sang gindonsilya mo rapi. Ini ang isa ka babae nga pukasyel man sa classmate karaoke. Ginakantot man ni siya ni Erwin. Pagkatapos na nilapastangan ni Erwin kuno, nag-transfer din siya sa titi ni Rafi. So ang drama nila, exchange gift ng pekpek. So kuno, nag-threesome, I don't know kung sino nag-threesome. Si Bilat sing Iloy nga Rafi o ng Bilat sing Iloy nga si Erwin. Basta nag-threesome manay, kaso nga lang, sa kasamaang palad, nagsinungaling ning marugsi si Lisel, ginamit ang utak. Hindi ang bigaon nagpills, nagpakantot kag nagpabunti siyempre. Bilat sing Iloy kahit maliit ang titi ni Rafi yung diputa. Mapakantot ka na gidlang kay wala ka man choice para makalabas ka sa sa poverty na tinatawag. Ngayon, meron pa pala guys. Maging pa-message sila sa akin pala dami account. Dahil nga sinasabi ko nga mga maliliit ang titi. May pinamessage sila sa akin. Sabi nila, Loy,
Oo, babaidor talaga na si Erwin, sabing ganun. Meron nga kami ditong kasamahan namin sa radio station noon. Naging katsuktsakan niya rin, nahimatay dahil sa laki ng kanyang titi. Defensive! Daddy, hindi ka pwede magsinungaling, may naimatay sa tarugo mo. Dahil, ang itong gagang kwan, ang gagang mga pukasyel, lalong-lalo na si Kimchi, nga taga-kwan, hoy Erwin, si Kimchi, nga taga-Palawan, tuwing yung ginarahe mo bala, ang ginkwan mo na bala, ang ginsulo mo na, nga taga-Palawan mo nga kabet, ginapicturan yung titi mo. Tapos, ginapadala niya rin sa kapwa niya the walk. So, ayan, nakaabot sa huwag ka magbinutig, bala. Para lang mamay conditioning nila si Bugres. May naimatay to sa kanyang titi. Wow, grabe, baka naimatay sa amoy. Baka naimatay sa amoy ng bunganga mo. Sabi ko, really? Malaki ang titi. O sige, may evidence, be. Kasi ako may evidence ko dito ng titi niya, lipstick. Ichichilasaro nyo ko. Ay, hindi nyo ko machichilasaro sa mga ganung bagay, guys. Excuse me. Ang mga stars nyo, kagang inyo, mga pa-Gcash. Bilat sing iloy ng mga dramatization nila sa akin, nakala nila sa akin, wala lang. Nag-exchange game ang magkapatid sa pick-pick. Mabuti sana, wala ko mga disinting, mga babae, at least mga commerce, sana commerce graduate, mga banker, mga ganun. At least hindi balak chipipay. Makuha na lang kayo diputas ang kabit nyo. Kaladkarin pa mga talagang prostitute tuwatsi. Hindi kayo nagasuka nga ang kanilang putay, may nana. Diyos ko, Lord. Ang stars, kababa sa stars, I'm going to stop, okay? Until ang stars ko mag-akyat. Hindi pwedeng ganito. Putang ina mga kabit nga, di puta, di na pa mansion house. Tapos kayo, di puta. Hindi kayo makabigay stars sa akin, no way. Pa-stars muna kayo dyan. Pa-stars muna. Ayan, sige pa. More stars. Dapat umakyat ni sa 5,000. Lipstick lang. Sabi ko, sige. Sendan mo kung isang ebidensya, sabi. Kung talagang nakakahimatay ang kanyang titi. Ambisyoso ang bilat singiloy. Anyway, so ganun na nga. Sino ba yung topic natin? Si Erwin kung si Rapi. Hindi ko na alam. So okay, kay Erwin muna tayo. Now, ito ang si Erwin. Si Vanessa, to estudyante lang sa Far Eastern noon, kagagraduate, high school. Di ba nung mga panahon na yun, wala pa tayo sa mga 11th grade, tsaka 12th grade, 10th grade pa lang. So, gumagraduate ng high school, ang isang babae at the age of 16. Nag-field trip ito sa TV5. Nakita ni isang palakantot na gago, nga kasado, sa kay Rizalina Aquino, ang kanyang asawa that time. Iwalay na siya kay Karen Padilla. Itong si Erwin. Pinurso niya ang babaeng ito. Dahil patay gutom din, kag mga squatter din ang pamilya nito ni Vanessa, nag-okay ang nanay. Ayan o. Si Rosalinda. Itong kwento sa akin. Ayan. Kumbagitan. Hi, Bing Bing! Okay mo kuripot sa akin. Ayan. Pak na pak ka talaga, madam. Ikaw na push mo yan. Andito lang kami. Na-imagine ko na mukha niya ni Vanessa Era ngayon, galit na galit. Na yun, lalot na pinupost, na i-post public as iskabetche. Pagkakwento ni Ma'am Rosalinda Era sa amin, nag-aaral pa daw yan si Bane nung nakuha ni Erwin.
At yes, minor pa siya at that time. Dinaan sa pera. Ikaw ba naman kada meet sa Japanese restaurant, ibandol-bandol. Ang pera na binibigay ni Sir Erwin, saksi ako niyan dahil hindi ko lang sabihin sa inyo kung ano ang kanyang designation sa pamilya ng mga era. Okay? Hindi ko lang sabihin to protect her identity. So, mismo nanggaling sa ina. And ang nakuha ko nga birth certificate, guys, ang kopya sa birth certificate, kahapos na lang naman ngayon magkuha sa mga birth certificate sa mga ospital, sa dami ng mga tao, everything is digital. Birth certificate ng bata, ng kanyang anak sa Lasal. Nandoon ang record ng inaso kong 30 ngayon. Itong si Vanessa, kagang anak nila 13 nga si Irvan, ilang taon siya ng mga anak? 17. So, kung 17 sa nanganak, ilang taon sa binulket ni Erwin? 16. Kaya siguro, sa kanya na lang ito umuwi si Erwin, baka ginabalackmail siya, na kapag hindi ka sa akin umuwi, kakasuhan ka statutory rape or abuse of minor. Madaming ikakaso sa kanya kasi 16 lang. Corruption of minor, that's a big case. So siguro, napilitan na ni siya, nga doon na siya hanggang ngayon lahat binibigay niya sa demanding nga kaplog. Baby, what is your cologne? What cologne do you spray? It's my pit perfume. Kalaw, ay, chararat, it's too strong. Na-screenshot nyo na ba para pa-reels nyo? I-reels nyo later. So ngayon, according sa school records ng kanyang anak, ni Erwin, kag sa birth certificate, baby, please go out. Yours, grabe ka mag-spray sa kilikili. It is hurting my nose. Your spray is too strong. And it's going to eat my fucking throat. I'm going to cough. I'm gonna lose my voice. Ano nga klase? Ano may angsod ka? Do you have bilatsing iloy kilikili power? Why do you have to spray like there's no tomorrow? Sobra ka mali mo mag-spray. Take a shower. Tiputa kayo, spray yung kilikiling bilatsing iloy mo ka as if banggali. Mas spray sa sang iya nga juduran bilatsing iloy. Taman ka strong yung diputa do. Yung diputa ka. Kainit mo ko kalaw. Ay, kadya sang sa ano yan. Sang iya yung nga kolonya. Ang stars sa guntat na naman ang stars. Damo-damo. Anyo pa stars mga muda 1,000, 2,000. Yot. Noon, grabe ka mo magpinambugre sa mga tao kahit walang kasalanan, bilatsing iloy nyo. Mga private citizen, yung diputa, thank you to Azon, 1,000 stars. Ito si Rosalio, nag-okay na lang kasi nga mapera, ipinatayuan ng mansyon, bilatsing iloy. Noon daw, nung hindi pa, wala pa maleta, ang mga bag niya daw, mga Michael Kors lang. Ang mga bag niya daw papunta sa school ng anak niya, mga mumurahin lang, Michael Kors, mga guest, putang inasang namalita na bilatsing iloy. 2022, bilatsing iloy, Hermes, Chanel, Gucci. Grabe ang mga porma, hindi kasi sinungaling, may bilin siya ako, sandali. Ito ang kanyang mga ginikanan, ang magulang niyang mga bugaw ni Vanessa. Ayan. The beneficiary of the people's taxpayers' money. The taxpayers' money of the Filipino people. Ito si Rosalie, kag itong tataya. Ayan sa bata-bata. Bata pa talaga siya at may itsura. Kung tutuusin. So, I do not understand. This is what's going on in our country. Here comes a man with money from illegal activities. They try to take advantage of the situation of a certain girl who has, who possesses some looks, who's pretty but poor. And what do you do when you are poor? You want to get out of that fucking situation, correct? You do not want to stay in that situation. So even, ikaw na nanay ka, ayaw mo man ibugaw ang anak mo, kapag ginahungit ka na, ginatungol ka na sa limpak-limpak na salapi, wala ka na sa magawa kundi i-accept.
Dahil nga ambisyosa kayo eh. So, morality does not matter anymore. It doesn't matter anymore na 16 pa lang ang anak lang. Siguro kami menstruation lang. Preska ang kanilang anak bilang sa Iloy nung iniyot ni Erwin na may asawa that time. Na may nag-exist na ng mga anak. Putang ina, halos kaidara na lang ng panganay mong anak, Erwin. Ikaw, Rosalie. Di ngayon, may magagawa ka na iiskandalo ang pamilya nyo. Dahil sa pagkapatay gutom mo sa pera, yun di puta mansyon ang bahay sa Cavite, guys. Sa pera natin, ha? Dahil kung hindi ka magnanakaw, Erwin, wala ka dapat ngayon binubugres. Sa pinapakita mong actuations ngayon, trying to block, trying to eradicate Cayetano as the Senate President, it simply shows that you are that frightened na